Tayo na daw mga sangkay ang last generation at babalik na po sa ating henerasyon ng ating Panginoong Hesus. Hello guys, this is me. We are back dito sa ating YouTube channel kung saan pag-uusapan po natin dito sa Sangkay Revelation itong malaking revelasyon patungkol po sa end time events, no? Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, matututo kayo patungkol po sa Biblia, patungkol po sa kung papaano po tayo mananatili sa Panginoon, at syempre itong pinag-uusapan natin mga end time events na nakasulat po sa Bible. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so mga sangkay, ito pag-usapan po natin. Kasi, merong isang pastor na nagsalita tungkol po sa end time event na ito. Itong mga nangyayari din po sa panahon natin ngayon because we all know naman mga sangkay that we are living in the end time or last days, no? Na hinihintay na lamang po natin ang rapture. Ngayon, may isa pong pastor ang nagsalita mga sangkay na naniniwala daw po siya na babalik na ang ating Panginoong Hesus bago pa makarating ang taong 2075. At eto mga sangkay ang kanyang interview. Jesus is coming back before 2075. Yes. Can you tell me why? Well, there is a reason. If you look at the early church Jewish fathers, they wrote about the fact that mankind's time on the earth would be 7,000 years. 6,000 years would be broken up into 3 ages. The first age was called the age of chaos or the age of creation. That was 2,000 years. And it just so happens it goes from Adam to Abraham. The next 2,000 years, they called it the law, or the age of Torah, or the age of the law. And that was Abraham to Jesus. The next 2,000 years, they actually called the early Jewish fathers the age of grace. And that would go from the time of Jesus till our time, 2,000 years. Now, if you look at that, that's 6 days. It reflects creation. On the 7th day, God rested. So the 4th age is a 1,000-year age, which is called the kingdom age. Now, it's interesting, guys that are much smarter than me, okay? They have found out that Adam was created by looking at the book of Jasher, I think it is, because they found that in the Dead Sea Scrolls. They've looked at Genesis, Numbers, and all of them. And they discovered that Adam was created right around 3925 AD, or excuse me, BC. If you add 2,000 years to that, you get 1925. You add 2,000 years to that, you get 75. So, yun yung reason kung bakit naniniwala siya mga sangga sa kanyang computation na by 2075, mabalik na po or hindi na po tayo dadating sa 2075, Jesus is coming back. Pero mga sangkay, tandaan po natin na sa Bible, wala pong ni-reveal na eksaktong date. Pero nagbigay ng mga signs. At itong mga senyales, sabay-sabay po na nagaganap sa panahon po natin ngayon. The Bible says in Revelation chapter 16 verse 15, Behold, I am coming like a thief. Babalik daw po siya na kagaya ng isang magnanakaw. Pag sinabing magnanakaw, hindi mo alam kung kailan papasukin ang bahay mo. 'Di ba? Hindi mo alam kung anong oras dadating. But mostly, gabi. Gabi, 'di ba? Mga sangkay, hindi sila pumapasok ng araw dahil alam nila na may makakakita. Surprise na nangyayari ang pagnanakaw. So, ngayon mga sangkay, yan din daw po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. Ganyan po inilarawan ng ating Panginoon ang kanyang pagbabalik. So kailangan po natin maging handa at marami pong bersikulo sa Biblia na nagsasabi that the day of the Lord will come like a thief in the night.
Kagaya po ng sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. Now, sino ba ang taong ito, mga sangkay? Ang taong ito ay kilala na doktor ng theology. Pagdating po sa eschatology, expert po, mga sangkay, nagtuturo po siya patungkol sa end time events. At yung mga sinasabi niya, tumatama din po talaga sa panahon po natin ngayon. No? At marami po siyang followers sa social media, mga sangkay. Ngayon, kung naaalala nyo to, siya po ang pinakamatalinong tao sa mundo sa panahon po natin ngayon kasi nga po siya ang may pinakamataas na IQ. Siya po ay isang Korean. At ayon po sa kanya, ang pagbabalik daw po ng ating Panginoon, ni-reveal din po sa kanya sa pamamagitan din po ng kanyang katalinuhan na ibinigay daw sa kanya ng ating Panginoon. Babalik daw po ang ating Panginoong Hesus sa generation natin. Imagine niyo to, mga sangkay, ha? We are the last generation. Ito na po yung nakikita, mga sangkay, ng marami. Ito, hindi mo yan mapapaniwala siya kung wala pong divine intervention kasi matalino po ang taong to, eh. Hindi mo po pwedeng debatihin lang to dahil sa Biblia. Maliban na lamang kung ang Diyos mismo ang nagsalita sa kanya. Pakinggan po natin. I am the world's highest IQ record holder, Young-hoon Kim. Mas mataas pa po yung IQ niya kay Einstein. I say this not just with human logic, but with the divine revelation. Divine revelation. Ayon po sa kanya. Jesus Christ will return in our generation. Yun. Yun ang kanyang sinabi. Medyo mahaba-haba ito, mga sangkay. Pwede natin pag-usapan to sa susunod nating vlog. No? Pero ayun nga po, ito yung ni-reveal daw sa kanya sa pamamagitan ng divine revelation mula sa ating Panginoon. Kasi matalinong tao, mga sangkay, hindi mo ba basta-basta mapapaniwala yan ng explanation lang. Kasi nga po, mas matalino siya sa'yo. Pero nung ang ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng something na kung saan galing mismo sa ating Panginoon, naniwala na po siya. Kasi, ayon nga po sa kanyang explanation, maraming bagay na daw po siyang nalaman sa mundo. At ang gusto naman daw po niyang malaman ay ang patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. At ito po, mga sangkay, yung nagdala sa kanya kung bakit nagkaroon po ng revelation or divine revelation ang ating Panginoon sa buhay niya. At itong ipinakita sa kanya. Jesus Christ will return in our generation. So, sa madaling sabi, tayo daw po ang last generation. But again, wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon kung kailan. Pero, nagbigay ang Diyos ng mga signs. At lahat ng mga senyales na yan, sa panahon natin ngayon, ay nangyayari. So, ang ibig sabihin lamang, at any moment, pwede na pong maganap ang rapture, ang pagbabalik ng ating Panginoon para kunin ang church. Kung kaya't, dapat tayo maging handa, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Paghandaan po natin sa pamamagitan ng personal relationship sa ating Panginoon. Alright? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.